Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para sa tafsir. Alhamdulillah, umabot na po tayo sa Suratul Ghafir sa verse 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbar min maktikum anfusakum tud'auna ilal imani fatakfurun. Sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa katunayan ang mga yaong nagtakwil ay tatawagin. Kaya tatawagin po ang mga mapagtakwil, ang nakagawa ng karumal-dumal na kasalanan. Kasi ang pagtatakwil, yun na po yun sa mga pag-uutos ng Allah. Tapos, tinatanggihan mo, ayaw mo susundin, pinagbubulaanan mo pa. Kaya dahil doon, tatawagin ang mga mapagtakwil sa araw na yaon. At sasabihin doon, ang pagkasuklam ni Allah ay sadyang mas malaki kaysa sa inyong pagkasuklam sa inyong mga kapwa. Nang kayo'y inaanyayahan tungo sa pananampalataya at saka tumakwil kayo. Tingnan nyo, napakatindi pala ng dahilan na ang pagtawag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ipapaabot sa kanila ang pagkasuklam ng Allah. Kaya sa araw paghukom yun, mga kapatid, ganun na ganun ang maririnig mo kapag ikaw ay kabilang sa mga mapagtakwil na magagalit sa iyo kasi yung mga pinanggagawa iba sa utos ng Allah. Utusan ka ng Allah, huwag kumain ng baboy, kain ka ng baboy. Inutusan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magsala ka 5 beses ang araw, pero hindi ka sumusunod. Tinatanggihan mo pa talaga. Iba kasi ang taong ayaw niya sumunod kaysa tinatamad. Ang mga taong tinatamad, o kaya may mga ibas lang dahilan, o ano pa yun, mas mababa pa ang parusa. Pero kung tinatanggihan mo talaga, nakakagawa ka ng pagtatakwil, hindi mo tatanggapin ang katotohanan, tatawagin ka doon sa araw paghukom, ayun ang maririnig mo. Ang pagkasuklam ni Allah ay mas malaki pa, mas matindi pa sa iyong pagkasuklam sa inyong mga kapwa. A'udhu billah. Kaya ganun na ganun ang mangyayari. Ito po, tapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito, kadugtong niya, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaytana thnataini wa fa'tarafna bidhunubina fahal ila khuruji min sabil. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabihin nila, aming Panginoon, pinatay mo na kami ng 2 beses at binuhay mo na rin kami ng 2 beses. At saka aming ipinagtapat ang aming mga pagkakasala, kaya mayroon pa bang labasan sa kahit anong paraan? Kaya ang mga tao na yun, hihingi talaga ng pabor kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa paghingi nila ng pabor, yun ang kanilang sasabihin, o aming Panginoon, kinikilala na nilang Diyos. At pinaparamdam nila sa Diyos, na Diyos ko, pinatay mo na kami ng 2 beses. Ang tinutukoy dito ng 2 beses, noong hindi pa sila pinalabas sa mundo. Ano pa lang sila, galing sila sa wala. Yun, mga patay pa yun. Tayo yun, mga patay sa oras na yun. Tapos, at time na binuhay sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sa mundo na, doon ano na sila, nahugutan sila ng hininga o binawian sila ng buhay, yun ang pangalawang pagkamatay. Tapos sabi nila, binuhay mo rin kami ng 2 beses. Ganun din. Sa time na binuhay sila, at saka namatay, at sa araw paghukom, doon naman bubuhayin sila ulit. Kaya, ganun ang kanilang sasabihin sa araw ng paghukom. Na ibig sabihin doon, Diyos ko, kaya mo naman kaming buhayin ulit. O Diyos ko, ipabalik mo kami sa araw kung saan gagawa kami ng mga mabuting gawa. Oras kung saan may pagkakataon kaming humarap sa aming mga pagkakasala at magbalik loob kami ulit. Pinagtapat na namin ang aming mga kasalanan, Diyos ko. Ganun ang kanilang sasabihin, subhanallah. Kung maunawaan mo, nakakalungkot. Kasi nga, merong pakiramdam dito na naghihinayang sila. Na gusto talaga nilang bumalik. O Diyos ko, may kakayahan kang magpabuhay at magpatay. Yun ang kanilang gusto dito eh. Gusto nilang bumalik, mayroon ba kaming ibang labasan? Sa nakikita namin nga araw paghukom na ito, na mayroong apoy sa aming harapan, may mga malulupit na mga anghel. Kaya gusto nilang bumalik dito sa mundo. Kaya tawag natin gusto nilang pabalikin. Kasi nga, hindi sila gusto maging mayaman. Hindi sila mayroon silang gagawin na iba. Hindi. Gusto lang nila gumawa ng kabutihan. Kaya kadugtong dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi nito sa kanyang ibabalita, sabi niya, Dalikum bi'annahu idha duya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrik bihi faytu'minu falhukmu lillahi al-aliyyul kabir. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iyon ay dahil mayroong tumawag sa Allah na nag-iisa kayo'y nagtakwil. At kapag meron namang tumatambal sa Allah, sa Kanya, kayo'y naniniwala. Kaya ang paghahatol ay ukol kay Allah, ang katastaasan, ang dakila. Kaya, tingnan nyo, sa senaryo na ito, may tao na tumatawag, merong nag-aanyaya sa kanila. Inaanyayahan sila tungo kay Allah. Halik kayo mga kapatid, halik kayo mga kababayan, sambahin natin ang Allah nag-iisa. Ganun na ganun yung senaryo dito. Pero anong pinanggagawa nila? Kayo'y nagtakwil. Ganun ang isasagot sa kanila. Hindi kayo sumunod. Pagkus nagtakwil, alam niyo yung takwil, hindi nila tinanggap ang katotohanan. Pagkus hinarangan nila, tingnan niyo mga kafaro, mga kafir. Ganun na ganun eh. Ayos lang sana kung sa sarili nila hindi na tinanggap. Tapos sila nang damay pa ng iba. Pupuntahan nila ang mga dai, mga nananawagan, nag-aanyaya. At hindi ayaw nila. Ganun na ganun ang nangyari. Mayroong nananawagan patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila mismo ang numero 1 na sisiraan nila ang taong iyon. Nananawagan na nga kay Allah. Pero ayaw nilang tanggapin. Kaya tama talagang hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung mayroong nananawagan naman na mga papunta sa kalukuhan, lalo na ang pag-share, sasabihin dito, sila ay naniniwala, tingnan nyo. Sasamba sa mga krus, sasamba sa mga rebulto, sasamba sa mga Mama Mary, ano pa dyan, mga klaseng mga Diyos-Diyosan. Tatanggapin nila, pinapaniniwalaan nila. Kaya, ang paghahatol ay ukol lamang kay Allah. Ang katastaasan, ang dakila. Kaya, ang hatol ng Allah din sa mundo, matutupad lahat yan sa araw paghukom. Tapos na ang hatol ng Allah. Ang sino man ang nagtambal sa Kanya,
parurusahan. Ngayon ang hatol doon sa araw paghukom. Kaya sabi dito, "Walladhi yurikum ayatihi wa yunazzilu 'alakum minas samai rizqa wa ma yatadhakkaru illa may yunib." Kaya sa time na yun, lahat-lahat yun sa araw ng paghukom, hindi ka pwede umayaw sa hatol ng Allah kasi sinabihan ka na eh. Pinapaliwanag na sa iyo eh. Meron pang mga ibang mga tao na nag-anyaya sa iyo sa pagsamba sa Diyos. Pero ayaw mo eh. Gusto mo Diyos-Diyosan, gusto mo Trinidad, gusto mo iba pang mga sasambahin mo. Kaya ihatulan ka na ng Allah. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi dito, siya ang yaong nagpapakita sa inyo ng kanyang mga palatandaan at nagpababa para sa inyo mula sa langit ng biyaya at walang nakakaalala maliban sa sinumang bumabalik loob. Allahu Akbar. Kaya ang mga bumabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun lang ang nakakaalala sa mga palatandaan niya. Yun lang ang nakakaalala sa mga panakot at mga babala ng Allah, sa mga utos ng Allah. Kaya kung ikaw ay kabilang sa mga tao kanina, mga nagtakwil, hindi mo talaga naalala ang Diyos. Naalala mo makamundong bagay, naalala mo buhay mo, naalala mo trabaho mo. Yun lang naalala nila, pamilya nila, kamag-anak nila, anak nila. Ganun lang kanilang inaalala. Pero kung meron takot ka sa Diyos, inaalala mo talaga ang mga biyaya ng Allah, binabalik mo, inuugnay mo sa Kanya, kabilang ka sa mga nakakaalala sa Kanya kasi nga nagbabalik loob ka araw-araw. Kaya advisable mga kapatid na tayo'y magdikir at magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pautos dito, "Fad'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun." Sinabi ng Allah, kaya't manalangin kayo kay Allah nang may taos puso para sa Kanya ang relihiyon kahit masuklam pa ang mga mapagtakwil. Kaya sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, tugunin natin bilang mga mananampalataya na tayo'y manalangin lamang kay Allah. Alhamdulillah, sa Islam napakalinaw ang pagsamba kay Allah na nag-iisa. Hindi na may mga pa sila, may mga palusot pa sila. Infinite One, Accountable One, pa yung mga pinagsasabi nila. Na pilit nilang sinisingit talaga ang Diyos, isa pero mayroong tatlong persona. Iyon ang mga singit na walang batayan po yan. Kaya napakalinaw sa atin, manalangin kayo kay Allah ng taos puso, mukhlis. Dapat meron kang sinseridad. Pag ang iyong panalangin walang halong pagtakwil o pagkukunwari o kaya mga kasinungalingan, dapat taos puso. Ganun po haatulan tayo ng Allah, hindi tumitingin ang Allah sa ating pangangatawan at sa ating mga mukha, bagkus tumitingin siya sa ating mga puso at mga gawa. Kaya ang taos puso dito, yan ay isa sa mga katanggap-tanggap na panalangin kay Allah. Kapag manalangin po tayo, wag kang mag-isip ng mga anong makukuha mo dito sa mundo. Kasi nga, ano lang yan secondary na lang yan Ang dapat unahin mo, ang pinakapangunahin talaga, taos puso para kay Allah. Yun ang ating tinuturo, yun ang ating ipapayo, yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na taos puso ang pangunahin nating layunin para malugod natin si Allah subhanahu wa ta'ala. At saka sabi niya, para sa Kanya ang relihiyon. Tingnan niyo, napakalinaw, lahod din. Para sa Kanya lang ang relihiyon. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng mga iba-ibang mga pagsamba. Hindi ka, kaya sa Islam, ang ibadah tawfiqiyah, ibig sabihin, ang pagsamba, hindi ka pwede magsingit ng mga ritual.
Kasi nga, nakasaad na yan eh. Nakasulat na yan eh. Nandyan na yan eh. May mga manual na yan. Tapos ikaw, sisingit ka pa ng gusto mo. Gusto mo ganito pagsamba. Tingnan nyo, wala sa hulog, aawit-awit ka dyan. Sasabihin mo, pagsamba po ito. Kung walang utos, kung hindi sinabi, hindi gabay, hindi pinatubayan, huwag mong tanggapin yan. Kasi nga, para sa kanya ang relihiyon, lahod din. Sa kanya ng relihiyon, huwag kang gagawa ng panibagong mong sikta, panibagong mong paniniwala, panibagong mong ritual. Kasi nga, hindi yung katanggap-tanggap kay Allah. Ha? Kaya sa Islam, alhamdulillah, napakalinaw, taus-puso at mga nakaayon sa alituntunin ang iyong gagawin. Kahit masuklam pa ang mga magpagtakwil. Kasi mga kritiko, mga paninisi ng mga kritiko, nandyan lang yan. Pero tayo mga Muslim, basta inuukol natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka natatakot sa mga paninisi ng mga kritiko. Lalo na mga mapagtakwil. Bahala sila sa buhay nila. Ikaw, straight to the point, straight sa pagsamba kay Allah. Ha? Tingnan nyo sila, dami rebulto. Gusto nila, may rebulto din tayo sa masjid eh. Gusto nila, may cross din tayo sa masjid. Hindi ganun, walang ganun. Walang interpret sa Islam. Pwede tayo makikisalamuha sa kanila, pero sa reliyon, hindi na pwede yun. Gagayahin natin kanilang pagsamba. Gusto nyo, sa pagkukutba, magbabasa ng Biblia. Ha? O kaya, nasa masjid ka, ang tinuturo mo, ang nagbabasa ka ng Biblia, hindi ganun si Islam kasi mayroon ng relihiyon. Ha? Lakum dinukum wali adin. Sa inyo yung religion nyo, sa amin yung religion namin. Ha? Kaya hindi ka pwede kukuha ng kung saan sa mga pag-aaral sa debate, walang problema, pwede mo isingit kasi para yan sa ating relihiyon. Pero kung kukuha ka sa wudu, doon ka babase sa Bible o sa pang mga ibang aklat, hindi na ganun. Meron na tayong hangganan dyan. Kaya sa atin, ganun na ganun. Huwag mo ipiplease ang tao, lalo na sa religion ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakakatakot po yan. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Rafi'ud darajati dhul arshi yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi liyundhira yawmal talaq. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tagaangat ng mga antas ang may-ari ng luklukan na naglalagay ng espiritu mula sa utos niya sa sinumang kanyang nanaisin sa kanyang mga alipin upang ibababala ang araw ng pagpupulong. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang tagaangat ng mga antas. Kaya kung nagpapakabuti ka, dapat iukol mo yan kay Allah para iangat ka sa iyong katungkulan, sa iyong antas sa pagdating ng araw paghukom. Kaya sa Islam, hindi ka pwede mamamagitan doon sa mga hindi pinapayagan ng Allah. Hingi ka ng tulong doon kay kanino. Hindi ganun. Ang Allah kasi siya ang tagaangat ng mga antas. Kaya kung anong mga sinabi ng Allah, kung anong kanyang pinahintulutan, doon ka. Kasi nga siya po ang may-ari ng luklukan. Siya ang nagmamay-ari ng kanyang trono. Ang luklukan yun ang upuan, ang trono para yun ang lalagyan ng kanyang upuan. Kaya ang lukluk, ang ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, siya po ang namamahala sa lahat ng mga nilalang. Siya mayroong autoridad. Siya ang may kapal. Siya lahat-lahat. Lahat ng plano siya, lahat yung nagpaplano. Kaya, kasi nga siya ang may-ari ng luklukan. Parang hari, ganun din. Kung may sino nakaupo, siya ang hari. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw paghukom, siya ang hari kasi sa kanya ang luklukan. Tapos sabi niya, naglalagay ng espiritu mula sa kanyang utos. Kaya magkapahayagan niya mga kapatid. Hindi ibig sabihin ng espiritu dito. Ang ibig sabihin dito ay nagpapabuhay ng mga tao. Kasi ang espiritu, ganun ang espiritu binubuhay niya ang ating mga katawan. Kaya naglalagay, ibig sabihin ang kapahayagan, yun ang purpose ng kapahayagan para bubuhayin tayo lahat.
sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagtalima sa kanyang mga pinag-uutos. Kaya kung sino man ang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, nagkakaroon po tayo ng liwanag, nagkakaroon po tayo ng buhay. Kasi ang kapahayagan, isa sa mga pangalan ng kapahayagan, lalo ng Quran, ruh, ibig sabihin espiritu. Ayun, nilagyan ng Allah para bubuhayin po tayo. Tapos sabi niya, ang purpose doon ng aklat, ang kapahayagan, ay para ibababala ang araw ng pagpupulong. Yawmut talak. Tingnan niyo sa Arabic, iba talagang ta at anta. Anta, yun ang pagpupulong. Ang pa, yun ang paghiwalayan. Kaya, ang dito, yawmut talak, yun ang ipagpupulong po yan. Sa araw kung saan, iipunin lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nilikha. Magpupulong doon. Magkikita-kita doon ang mga magkamag-anak, pamilya, anak, o ano pa dyan magkikita. Kaya kung sino man sa araw na yaon nandoon, subhanallah, nakakalungkot kasi minsan lalapitan ka ng iyong ina o kaya mahal sa buhay, ihingi ng isang mabuting gawa, pero tatanggihan mo siya. Ganun na ganun sa nakakasindak ang araw ng paghuhukom. Tapos, bilang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yawmahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum shay' limanil mulkul yawm lillahil wahidil kahhar. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, araw na kung saan sila ay magsisilitawan na walang makakakubli kay Allah mula sa kanila ng anuman. Ngayon, para kanino ang kaharian? Para lang kay Allah ang nag-iisa ang palagapi. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, pinapakita talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat. Kasi magsisilitawan sila doon, maglilitaw sila doon. Tapos haharap sila kay Allah subhanahu wa ta'ala na walang magtatago doon. Walang makakatago doon kapag haharap sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo lahat yun, mga nilalang. Mula kay Adan hanggang sa huling nilalang. Tatayo doon, walang makakatago. Kahit sa dami-dami natin doon, walang makakatago kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, kaya nakakatakot talaga. Tatayo ka doon, akala mo pwede ka ganyan. Kitang-kita ka pa rin. Kaya lahat ng mga gumagawa ng mga kasalanan, guilty talaga sa araw paghukom. Ang kanilang pawis ay depende sa kanilang mga pinanggagawang kalungkuhan. Kaya magtatanong si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat niyang kanilang mga nilalang, sabi niya, ngayon, para kanino ang kaharian? Magtatanong ang Allah, walang sasagot, mga kapatid. Wala. Sinong sasagot doon? Sa araw kung saan nakakasindak, nakakatakot? Kaya sasagutin na lang ng Allah. Sabi niya, para lang kay Allah na nag-iisa ang palagapi. Gahar. Ang ibig sabihin gafar, ang kahar, palagapi, ibig sabihin siya ang laging panalo. Siya laging nagagapin ng lahat-lahat. Kaya pinapakita talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang autoridad talaga sa lahat. Kaya lahat ng mga mapagmataas dito sa mundo, nakatikim ng kapangyarihan, naging hari, pero mapagmalaki na naman, walang silbi lahat yan kasi nga hindi ka man lang makapagsalita sa araw na yun. Dito sa mundo, busis lang nila maririnig, kanilang lakas lang, kanilang mga utos lang. Pero doon sa araw paghukom, magpapakita sila lahat doon. Ang Allah rin magpapakita, wala kang magagawa. Tahimik lahat. Hindi makapagsalita. Wala makapagsalita doon. Kaya, ibig sabihin doon, ang buong kapangyarihan, buong autoridad ay nasa kay Allah. Kaya wag tayong gagaya sa mga nakatikim lang ng kapangyarihan at nagmalaki na. Sa atin nga, tingnan nyo, nakatikim lang ng pwesto. Tingin sa mga tao parang mga basura na, parang mga basahan na. Hindi na mamamansin, taas noon na. Hindi man lang
mag-salamu alaikum, hindi man lang mga musta o ano pa yung gagawin niya. Wala. Kasi tingin niya mataas na siya, pero pagdating ng araw paghukom, magiging mababa yan sila lahat-lahat. Kasi nga ang Allah lamang ang makapangyarihan sa lahat. Sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.